Hala! Hello mga kakuwento, good morning, good afternoon, good evening here sa Pinas, good morning sa UK, wherever you are tuning in. For those who will watch later, will watch the replay, thank you, thank you, thank you. So welcome back to another episode of Kape at Kwento, Kwentong Pagbabago, where we keep it real about life, change, and growth, one coffee at a time. Ako po si Lori, a former OFW, a mom of two, the face behind Life with Lure business page, and now a proud digital business owner. So tonight, I'm so excited to bring you a kwento that spans decades, continents, and courage. She's a proud Bicolana from Albay, a nurse for 30 years, and has been serving patients and families in the UK for the last 23 years. So let's welcome Liza. Wait lang, I add you to stage. Okay. Lisa, yung first question ko na. Hello, thank you for guessing in my show. Talaga show, di ba? So, yung first question ko na agad, can you tell us a bit about yourself? Okay, yes. Hello po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. In my part, it's good morning, 11:03 to be exact. And I think good evening dyan sa Euler. Really, thank you for inviting me. So it's also a privilege for me to be one of your guests. Kasi I'm now looking after you, sabi ko, up of you. Anyway po, my name is Lisa. Bicolana po ako. Lumaki ng talagang tubong Bicol from Darag Albay. So kung saan yung Bayon Volcano, doon po ako lumaki. So sanay ako na yung volcano Bayon yung pumuputok, di ba? Nag-era. So I'm a nurse by profession. Full-time nurse pa rin po ako na nagtatrabaho na dito sa UK. But I've been a nurse for more than 30 years now. Una nagtrabaho ako sa Pilipinas, nakapagtrabaho ako sa UAE for 4 years, and here in UK, more than 23 years na ako. So, ang tagal na. So, asawa kasi later rin ako nakapag-asawa. But I have may kakambal po ako, may kakambal ako at isang kapatid na lalaki. Maagang nawala ang aming mga magulang, so kami na lang pong tatlong ang magkakapatid. So, isa rin po akong digital business owner, and I'm a proud business owner. Thank you so much. After decades in nursing, so what made you start looking for a new opportunity like this digital business? Was there a moment na that made you say na I need to try something else? Actually, before ko pa napasok itong online business talaga, Lord, naghahanap na talaga ako ng isa pang side hustle kasi I've been working as a nurse, sabi ko nga kanina, di ba, 30 years na. So, nakakapagod na. Hindi na ako katulad nung ako'y bata pa. Sige lang, fight. And normally, as a nurse, kung sino man ang mga nurses na nakakapanood nito, alam nila, I'm working 12-hour shift, 7 to 7, 7:30. So, nakakapagod. Yung stress kasi mentally, physically, magtatrabaho ka talaga. So, naghahanap noon ako ng side hustle na something na sabi ko na pwede kong magawa na hindi na outside na ng hospital. No, at least pwede kong magawa na sabi ko sa bahay lang. So, I've been looking for others online business na sabi ko, pero tinatanong ko nga din ang sarili ko na sabi ko, okay ba to? Something ganon. Kasi hindi naman ako talaga yung tao na, yung alam mo yun na social media. Pero yung nag-drive talaga sa akin, I think there was one point, di ba sa buhay natin, meron isang talagang punto sa buhay na talagang, sabi mo, ayoko na, talagang kailangan kong gumawa ng paraan. Kasi, di ba nag-COVID, di ba yun, yung health mo, priority. And then, yung talagang sabi ko sa'yo, pagod na pagod ako. Nung una, delay ko, kaya
pa naman, o sige. Pero there was one time na sunod-sunod na talagang kabisi-busy. Uuwi ako ng late na, tapos pagod na pagod. Sabi ko, my God, sabi ko, ganito na lang ba until my retirement age? Ang retirement dito sa UK, 67. So sabi ko, di ba? Oo, sabi ko, I'm 54, going 55. Ngayon pa lang nga, from the stage na yun. So sabi ko, kailangan ko, sabi ko na maghanap. And then, kaya nga sabi ko, at least sabi ko, di ba ang trend ngayon is digital na. So, why not? Kasi actually, yung sister-in-law ko, more din siya, nasa more on, not exactly, ang ano niya, isang computer, di ba? Yung parang naka-ano ka sa isang company, then you do for them. So, naisip ko, pwede ko kayang gawin yun. Pero sabi ko, hindi naman ako, hindi ko yung porte, di ba? Hindi ako, yung mga creation, something, and yung mga ano ka ng mga letters, ganyan. Sabi ko, parang hindi ko yan kaya. Pero sabi ko, I have to do something. Sabi ko nga, kung may gusto akong change sa sarili ko, I have to do something. And sabi ko nga, kung digital ngayon, tapos diba, lahat na lang diba, mo-order mo online. So sabi ko, why not? So one time nga, yung nakita ko yung social media na sabi ko sa kanya is, why not itry ko? Sabi ko. Kaya doon ako napapunta na, Aaron, kailangan kong sagutin itong asawa ko. Yes, Pops. Okay, sige. Intermission muna tayo. So, okay, bye. See you. He's asking me kung tulog pa daw ako. Sabi ko, I'm on live. So, sorry po sa disturbo. So, yes, yun nga, kung bakit ko nakuha yung digital business. Kasi sabi ko, I need to do something. Kasi alam ko na much as I love my nursing profession, pero I also love myself. I also need to look after my health. And so sabi ko na nga din. And actually din, yung sinasabi ko na I want really to have yung work-life balance. I want to have a stress-free life. Nasabi ko naman nga din. Kasi kung minsan nakaka-stressful din, pagdating mo ng bahay, pagod ka na, di ba? Parang ganun. So, yung new opportunity sa digital business, pinag-isipan ko yun. Hindi naman ako nag-jump in kaagad-agad, di ba? I have to do my diligence. Sinilip ko muna. And then, inassess ko rin yung sarili ko. Kaya ko ba? Pero somehow nga, sabi ko, why not? I just need to have a look first. So, tiningnan ko yung opportunity at nagustuhan ko naman. Kaya, andito ako ngayon. Thank you for that. Meron tayo mga nanonood. Hi, Mansing Patra. Thank you for watching. And also your hubby, Harry Rodriguez. He's also watching that. Yes, your husband is watching. Thank you for the support. Yeah. So, okay, for my third question, tawag dito, side comment dun sa sa pagiging nurse, nakita ko talaga yung hirap as a nurse kasi yung best friend ko, nung nandun ako sa Shrewsbury, I stayed there for 1 month, one week sa kanila. One day lang siya pumasok for 12 hours. Ayun, sobra. Pagdating niya ng umaga, parang siya nag-work ng 1 week. Sabi ko sa kanya, one night ka pala pumasok ka. Sobrang sobrang pagod ka na. So, di ba, sa edad natin ngayon, so parang ang hirap na ng physical na na trabaho talaga. Di ba? Okay, I'll go to my next question. As a nurse with such a busy and demanding job, paano mo nababalanse yung time mo between work and starting this business? So, any tips sa mga working professionals who want to start too? Okay. Paano ko nababalanse? Ito ang kagandahan talaga ng digital business, ng online business. Kasi hindi ka obligado na di ba, sa trabaho ko as a nurse, kailangan mo talagang you have to go to work 12 hours. Pero sa online business, you can just fit it on your schedule. Diba? Katulad niyaan, na ngayon na off ako, I gave more time
for my business. Kung after naman ng work ko or kung may trabaho naman ako, I gave at least 1 or 2 hours. So hindi ako na-stack up sa talagang sa aking online business kasi with the automation that we have na ito ngang sinasabi na you can do this anywhere, anytime. So sa akin naman din, pag ako naman duty, after work, doon na lang ako nagbibigay ng 1 or 2 hours. Kaya nga di ba sabi ko sa'yo, ang gusto ko is yung work-life balance na pwede ko siya ring magawa na yes, I'm still working a full-time, pero at my side, I'm doing this business kasi nag-fit lang siya sa schedule. So, wala akong pressure, di ba? Wala akong pressure kasi I can give more time on my business when I'm off. But if I'm working, I can give at least 1 or 2 hours. And then, sabi ko nga din, we have the system. We have the system that works in the background for us for almost 90%. So 10% na lang ang i-input natin. Most of them kasi we have our email marketing, di ba? Meron tayo na yung coach natin na are supporting us. And kaya nga sabi ko nga, nasa sa atin na lang. Actually, ito nga rin, nasa sa atin na lang din. Nasa atin na lang din. Kasi kung talagang iisipin mo kung bakit mo sinimulan ang online business, tayong mga Pilipino, madiskarte tayo, di ba? Kung bakit mo ito sinimulan, you just focus on bakit mo ito sinimulan, then it will just give you can give more time. Tayo ng mga dito tayo mga Pilipino, uso tayo yung mga manyana habit. And I'm honest with that one kasi ako din, di ba? At the back, bago tayo nag-start is, sabi ko medyo slow ako sa aking business and it is true na kung mention ko minsan you want to pause, it's okay. Ito yung kagandahan dito. The business is already there. Nasa sayo, the success natin. Really, yung mga talagang nagsimula sa hirap pero they are enjoying the fruit of their success. Bakit yun? Kasi depende naman nga din yun. So, ang success ng isang business, regardless if it's traditional or online, ay nasa sayo. Di ba? Yun nga na, nasa sayo yung willingness mo. Kasi, ang sinasabi nga natin, kasi we just need to go to that trend. Di ba? Yung dapat maging ano ka lang, coachable ka, maging learnable ka, o gusto mag-grow. Kasi kahit sa akin naman din is marami ang nababago. Kaya sabi ko nga, yung pagbabalanse, kaya mo talagang magawa. Kasi yung iba nga, may mga anak na marami pa, maliliit pa, they manage to. So, yun na lang alin. Yung sinasabi, siguro sa mga nurses, may magaling kami sa time management. Kasi kung wala kang time management, yun ang sinasabi, uuwi ka ng more than 12 hours kasi kailangan mo pa mga gawa ng mga tawag nito, yung mga charting mo, sabi natin mga charting mo, documentation mo. So, para dito sa online business, sabi ko nga, kaya ano lang, meron na sa ating tumutulong kasi nga online automation, meron na tumutulong sa atin. Ang kailangan na lang natin is yung ating effort din na ibibigay kasi malaki talaga ang potential ng starting an online business. Na yung talagang almost everything digital na. So, wag tayong magpapahuli. Diba? Marami na rin mga robot. Mga robot na, di ba? Pati yung mga food server, robot, di ba? So, wag tayong magpapahuli. So, sa mga nakaka-relate sa amin sa story ni Liza or sa story ko sa mga nurses dyan, napagod na, you may reach out to us, to me or to Lisa to know more about the business or register. So, okay, let's continue with our question and answer. Thank you for your response, Lisa. So, yung fourth question ko, a lot of people are scared to try something new. Lalo na yung mga may stable na job. So, how did you overcome your fear or take the leap into digital entrepreneurship? Lahat naman tayo laging may takot, di ba? We always have a fear to start out of your comfort zone.
Yeah. Sa akin nangyari yun, 'di ba? Nasanay ako, ang forte ko talaga is yung pagiging nurse ko, yung aking looking after my patient. Pero sabi ko nga din, I've been working as a nurse for 30 years. Yes, may ipon. Yes, we have already a passive income. Pero nakita ko rin na kahit nga may stable job na ako, with the standard of living na nagtataasa na, tapos yung mga bills mo and everything. And aside from the bills that na linalabas mo, you still have to have a savings. Ito ang sinasabi ng magulang ko. You have to prepare for your golden years. Ako nasa golden years na. So, and that's what I'm preparing. Bakit? Kasi ito yung tumatak sa utak ko ng sinabi ng mami na pag may pera ka, lalo na sa pagtanda mo, marami ang mag-aalaga sa iyo. Pero pag wala kang pera, kawawa ka. And you don't need to rely to anybody. 'Di ba? Kailangan mong anuhin. So, yun ang tumatak sa akin na until at this time. So, sabi ko nga, I'm so grateful yung mga ano ko, yung mga learnings ko, yung mga golden nuggets ng magulang ko. Dala-dala ko yun. Kaya nga sabi ko nga din, tama nga ni naman, lumaki kami na ang parents ko is teacher. And then, aside from being teacher, they become entrepreneur. Yung traditional, nag-bakery kami, nag-piggery kami, may taniman si mami, kasi daddy, nagtitinda kami ng mga prutas or gulay doon sa ano. So nakita ko yun na kahit may stable na sila as job as a teacher, meron pa rin sila kasi nagpapaaral, di ba? Kaya din ako, kahit full-time nurse pa rin ako, yes, sabi ko nga may kita, pero di ba sinasabi nga nila, yung trabaho mo mapapalitan ka, pero ang online business, you are the boss, di ba? Kaya okay lang na matakot. It's good to be scared, pero at least yun ang stepping mo. Pero sasabihin mo ba, do you want to be stuck? Sabi ko nga din sa job mo yan. Kasi kung doon ka happy, then go. Pero kung meron kang bigger dreams, don't let your fear hold you back. Sinasabi nga nila, di ba, kahit sa online business, natakot ako nung una, sabi ko, totoo ba to? Ito yan, yung totoo ba to? Kahit yung asawa ko, totoo ba yan? Pero sinilip ko muna siya. Wala namang masamang silipin kung ano ba yung online business. A webinar for you to have an information. Yes, there will be a one-off payment na 149. But this is refundable because they're just giving you the option to see the opportunity, to see yung makita mo lang kung ano ang may dudulot nitong business na to. Kung hindi para sa'yo, okay. Kung para sa'yo, then go on. Kasi sabi mo nga, we are here to guide them. Tayo pwede magiging mentor kung nakarelate sa'yo, like, kung nakaka-relate sa akin, then it's okay kasi somebody will guide. Ang kailangan lang talaga is the bold decision to get out of that fear or to get out of yung pagiging matakotin natin. Kasi sino naman ang ayaw na maging successful? Pero yun ang mangyayari. Magiging stack up lang tayo kung ano tayo ngayon. 'Di ba? Kasi sabi nga nila, 'di ba yung ibang yumaman, wala naman silang edukasyon eh. Pero they have that napakalaki lang ng kanilang dreams at hindi sila natakot. Hindi sila nagpadala sa takot kaya ngayon successful. And I think on my part, sa akin din, personally, yun din ang nangyari sa akin. Kasi sabi ko nga, hindi naman ako social media, pero the desire on my part na sabi ko, gusto ko na yung sabi ko nga, wala akong nang-iisipin kung saan to kukunin yung pera, parang ganoon. Kasi mahirap. We plan to retire in the Philippines. And sa mga OFW na nagtatrabaho ngayon sa abroad, ito ang lagi kong sinasabi. Nasabi ko, habang ngayong nagtatrabaho pa kayo, save. Save for your future kasi ang katawan natin hindi magiging forever na malakas. Tatanda
din tayo at kung ano man yung mga hard work na binigay natin sa ating katawan, lalabas yan pag nag-edad ng 45. I feel that. Able job ka talaga. Have to have a look na at least nga yung sinasabi, ang kagandahan nito because this is lifetime, di ba? Pwede mo pa itong ipamana. So, ano tong legacy na to, di ba? Sa iyong mga mahal sa buhay. So, that's one thing that I could say. Huwag kayong magpapadala sa takot. If there's something that you want to achieve, then go for it. Kahit mahirap sa umpisa, pero at the long way, alam mo din na it will be better. Ang dami kong nasabi. Thank you for that, Lisa. That's amazing. Pero yun nga, di ba, marami kasi talaga mga katulad ko yung mga kakilala kong OFW, parang na-scare sila na mag-try ng side hustle. Unang-una, inisip nila Yes. scam or sometimes yung pride din, actually. Yung pride na parang ayaw nilang mag-try na ibang side hustle kasi parang ayaw nilang isipin siguro ng ibang tao na hindi ba sapat yung kita mo para mag-side hustle ka, di ba? Yung pag magbenta ka online, parang nahihiya sila kasi, di ba? Sana ma-realize nila na hindi forever ang OFW katulad ko, di ba? At may age, mahirap na pumasok as OFW sa Singapore. So, actually, kailangan talaga may dadagla ko, Rai. Alam ko din naman din, kasi kung minsan din mahirap din, di ba? Alam ko kahit paano may magsabi, ba't mo pa yan parang yung pinasok yung online business na stable job ka naman, wala ka namang anak, di ba? Tapos, meron naman kayong passive income, bakit mo mapinasok? Hindi naman ako magarbong tao eh. Pero yun nga lang inaisip ko na, so, we just need to, yung parang maging totoo lang tayo. Di ba? Lahat nagtataas na. Di ba sabi mo nga kanina, nandiyan ka sa Pilipinas, di ba? Ang mahal na rin sa Pilipinas, kung uwi kami sa Pilipinas, talagang parang magic. Yes, parang magic ang pera. Ang bilis mawala ng pera. Sumahod ka ngayon, lahat talagang yung savings na yun, hindi mo na ba siya magagastos, di ba? So, yun. Sabi ko nga din, hindi ako magarbo, pero ang gusto ko lang yung, meron akong peace of mind na I don't need to think na, saan ko ba ito kukunin? Di ba? Saan ko ba kukunin yun? And, sabi ko nga rin kanina, I have yung first hand experience ko nang umuwi kami ng Pilipinas na all of a sudden, was an medical emergency sa asawa ko. And then kung wala ka, saan mo yun bubunutin, di ba? Hindi ka pa sa lugar mo. Saan mo yun bubunutin? Kung sa iba, hindi ka na makakaano yan. Kaya, reality, doon mo nag-click sa akin na, yes. Sinasabi nga nila na, hindi naman, yung about the money. It's not really, ang nito muna, you don't need to be stressed enough kung yung gusto mo sa buhay ay, di ba? So, yun ang sinasabi ko sa kanila. Hindi na, yung pera is just a tool, di ba? Pera is a tool na para ma-attain mo kung yung time freedom and then yung family time freedom na may bibigay nito. So, hindi man mag-carbo kanyan, yung sakto lang. Yun ang sa akin naman din, just sakto lang. Yes, thank you for that, Lisa. Medyo nangangati ang aking lalamunan. So, for my next question, what has surprised you the most about this business? The community, the system, and also the result? Okay. Actually, nang pinasok ko datong online business, yung first thing na talagang na-surprise ako is yung personal growth ko sa sarili ko. Not the financial yet because kung ano man yung gusto kong sa financial, hindi ko pa yun naabot. I'm still working on that. Pero yung personal growth ko dito sa business nito is napakalaki. Sabi nga nung kakambal ko noon, because our business is really more of social media marketing, affiliate marketing at the same time. So you need to be
in front of the social media. And then, it took me time. You get me? Yung, di ba tayo din, remember before, nung nag-message ako sa'yo na you are doing live, but it's ako nga, di ba, yung ano ko na, I was surprised na kaya ko pala noon. Sabi ko, now I'm more comfortable of talking to in front na hindi naman nakakakilala sa atin. Anybody who's looking at online business, for them to see us, you just need to be yung magpakatotoo ka, which is tayo ngayon, di ba? We started really scared. Hindi tayo, kaya nga sabi ko ngayon, believe ako sa iyo kasi ngayon, di ba, you're doing your life daily. Ako nga gusto kong daily pero hindi ko man nagagawa. But for you, it was a one big step. And dun din sa akin, di ba ngayon, parang sa umpisa talaga medyo, medyo stiff ka pa. Ang kakamahal na sabing, nagiging confident na ako. Kasi it will reflect on you, di ba? Nagiging confident ka na, even doing an interview, kasi dati hindi ko naman yan ginagawa. And then, it changed as well. Yes, yung mindset ko iba na rin, pero it is also more becoming wider. And then, dung yung community, di ba? Sinasabi nila pag online business, mag-isa ka lang kasi harap mo lang computer. But no, ang kagandahan nito, we have at the background, we have the supportive community. And nakita natin yun, di ba? We are not financially connected. But we are helping each other, di ba? We help each other grow. We say our strategies kasi who knows that strategies will also work on you, di ba? Kaya yun ang kaganda, yung system, the automation. Kasi kahit nga full-time ka, pwede mo pa rin yan gawa kasi through automation. Sabi ko nga kanina, 90% ginagawa, 10% na lang. Yes, sa umpisa medyo marami kang gagawin because you're just starting. But once you are, yung nag-start na yun, sunod sa yun. Because even at the background, it's working with you. And yung result nga, the result varies. Ito lang sinasabi ko nga din kanina. Result varies depending on yung input na binibigay mo. There are some who will be maybe successful at this yung short span. There's one as well na medyo delay. At yung kagabing huddle na sinabi dito na patience. Maging patience lang tayo and we need to be consistent kasi yung timetable natin is iba-iba. Pero sa timetable na yun, depende rin yun kung anong input ang bibigay mo. You know what, sometimes I am saying this advice or ito nga yung mga aha moment ko, and sometimes my advice is really directed to me. Dinedirect ko yun sa sarili ko kasi alam mo yun sinasabi ko. I am good with advising but at the same time, I'm saying it for myself. Kasi, kaya nga sabi ko nga din, sana nga, kung alam lang ng mga mapapanood natin na, but at the same time as well, we want to share this sa mga tao kasi nakita natin talaga kung ano yung mga nabago sa mga nasa business na to, na talagang from rags to riches now, they're enjoying their life. Maybe we are still on yung beginning pa lang tayo, right? At yun nga, tapos, and kagandahan nito, walang age limit. Di ba? 50 na tayo, di ba? 50 na tayo, pero pwede pa rin kasi meron ng 65. Pero ang meron lang sa kanila is the drive to have a change in their life. So, yun lang yun. So ang maraming online business, yung online business natin is that, di ba kuminsan yung sinasabi nga natin, sabi ko na naman na sinasabi natin na kailangan mo pa magbayad ng extra para lang may matuto ka. But for us, they are giving us to us. Libre na, di ba? Ng ating founder. It's only up to you. Really to use it, di ba? I-implement mo sa sarili mo. So, ang sinasabi nga nila, ito, advice ko na naman to sa mga tao at para na rin sa sarili ko
is that nasa sayo lang, nasa atin lang, di ba? Pero may kailangan tayong gawin. So parang sabihin, tanim muna bago yung bunga. Parang ganoon. Plant first before the full harvest. Ayun. Yes. Sorry, Ryan, ang dami ko na namang nasabi. Magtanim muna, di ba? Kung wala ka namang tinanim, wala kang aanihin. At saka, hindi tayo pare-parehas pinanganak at the same time, at the same day, di ba? So, yung success natin, iba-iba din. Iba-iba din yung timeline natin. So, di ba? In Yes. God's time, marireach natin yung success. We just need to be consistent. Saka yung mindset talaga natin na maging successful and also to help others na maging successful din, di ba? So yung community natin talaga, since super, super, super ganda, na lahat tayo ini-aim natin is maging successful ang bawat isa. Okay. So yung last na, ano pa ba yung mga pwede mong i-advise? Stuck na sila and super burned out and yung parang medyo nagkakaedad na rin na hanggang kailan nila kaya mag-nurse, di ba? Ano po yung mga pwede mong i-add pa sa na-advise para sa kanila? Ang ma-advise ko lang is sa mga kapwa ko mga nurses, sa mga kapwa natin ng OFW na tawag nito, ano ma-advise ko sa kanila na kung kayo ay pagod na, sabi ko nga din, lahat naman tayo napapagod. Sino bang hindi napapagod? Lahat naman tayo napapagod. Regardless na hindi ka nurse, regardless na kung anong trabaho mo, lahat emotionally. Yun, di ba? Pero ang masasabi ko lang na kung meron pa tayong mga pangarap sa buhay na hindi pa natin nakukuha at parang frustrated ka na maabot mo ba ito, meron pa, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi sinasabi nga nila sa ayun yung parang merong word yun, di ba? Yan, may pag-asa. So, ang sa akin lang is that kung meron ka mang dreams pa, kung meron ka mang pang gustong maabot sa buhay mo, then go for it. You have to just be courageous enough, maging matapang ka lang, na abutin mo pa rin yun. Kasi nga, yung ang sinasabi ko na trying something new or takot ka man, okay lang yan. Pero at least, yung nare-recognize mo siya na takot ka. Pero don't hold that back kasi marami pa rin. Ang opportunity ngayon, hindi na katulad noon, di ba? Sinasabi noon na, ay nako, hindi na ako pwede niyan kasi ako matanda na. Then, this is the right time for you na you can still shine even if you are already in your retirement age. Okay. Nandun pa yun, kaya pa natin. Ang pinaka-importante is may gawin ka na ngayon. So katulad sa akin ngayon, sabi ko nga din, especially sana nga to is makapanood nito yung mga OFW na talagang uuwi pa rin ng Pinas. So, kasi, yes, you enjoy life. Yun naman tayo, you have to enjoy life. But make sure as well na ang yung ini-enjoy mong life, hindi lang ngayon. Dapat kahit yung pag magre-retire ka na, meron ka pa rin, makakapag-enjoy ka pa. Kasi yun ang nakikita ko, ewan ko ha, like, hindi ko pero nakikita ko to in general na nung bata pa sila, sige, nasa abroad, di ba? They enjoy life, ganyan. Pero pag uwi ng Pilipinas, di ba? Ang negosyo, itong sinasabi ko rin, ni-advise ko, kung nasa Pilipinas ka na may negosyo ka, naaalagaan mo, maganda yun. Di ba? Pero sa ngayon, na kung gusto mo mong maghanap na ng negosyo, bakit hindi mo na yung gawin ngayon? Okay lang na matakot, pero mag-research kayo. Research niya muna kasi sabi ko nga din, ang ina-advise ko, regardless ng kanong online, pero kung makikita nyo ang possibility or the opportunity ng online business, tingnan nyo, silipin nyo, and then pag-aralan nyo. And then, kasi, papasalamatan kayo ng sarili nyo dahil sa
nagbigay kayo ng yung hamon na ano nyo, na-overcome yung hamon or yung takot sa sarili nyo na magkaroon ng pagbabago. Kasi yun lang yun eh. So sabi ko nga din, eto inano ko sa sarili ko, nasabi ko nga din na kami talaga, we plan to retire in 3 or 4 years time. Parang ganoon. So, at this early, ginagawa kaya ito, pinasok ko nga ito, ginagawa ko to kasi kahit paano, sabi ko nga, yung may kahit konting kita ka, sabi ko sa isang buwan or wato ko, pero hindi ko na kailangan na mag-isip pa kasi mahirap, di ba? Yung mahirap din yung kasi kung gusto mo man mag-utang, siyempre yung uutangan mo, meron din yung mga responsibilidad, di ba? So, yun ang kag-anuhan doon na ngayong bata, yung lahat talaga sa mga OFW, na sana, yun ang sabi ko, if they can only see yung sincerity ng sinasabi natin, regardless to really, wag lang muna yung sabi niya, yung present na iisipin mo. You have to look as well for your future. Kasi yung future din, sabi ko nga din, your future self will also say, will also thank you na nag-ano ka na, take ka talaga ng bold step to start something new na hindi mo man porte pero pinasok mo pa rin. So, kasi di ba nakita ko nga yung one time na finiture mo yung isa sa ating business, si Franco, i-mention na natin na he had 3 jobs in Canada pero ang bata pa niya, di ba? He's enjoying life now. Bakit? Because hindi siya natakot. So, hindi siya nagpadala sa takot. And tayo din mga Pilipino, kasi tayo everything. Pero, ito lang ang ano ko, minsan tayo, pag sa negosyo, medyo allergic tayo sa negosyo. Pero, ito ang sinasabi ko, allergic tayo sa negosyo. Bakit tayo allergic sa negosyo? Na, at least kung may negosyo ka, you're your own boss. Ang kagandahan natin sa online business na to, hindi katulad sa traditional, di ba? Nasa traditional, you have to give all your time 9 to 5. But in the online business, hindi nga, di ba? Pinas, dala ko ang negosyo ko. So, itong kagandahan nito, just really be, yun na nga, be bold enough na to take that leap of faith para at least makamit mo. Yun lang yun. Mag-start. So, let it start on you. Then, the rest will follow. Thank you so much. Grabe. Thank you so much, Lisa. That's so inspiring. So, you're to try something new, di ba? Kahit 30 years ka na sa profession mo, you can still choose growth, peace, and purpose. And to those who are watching right now, maybe you're a nurse too, or an OFW, just someone quietly praying for a way out. So know this, you are not stuck. There is a system, there is a support, and there are people like Lisa and me who took the leap and are living, but truly living. So if this conversation stirred something in your heart, don't ignore it. Maybe this is your series 1 moment, your turning point. So let's connect, send us a message. Let's talk about how you can start your journey to not someday, but now. Diba? Habang hindi pa huli ang lahat. Once again, thank you so much. Thank you. Thank you for spending your time with me tonight and with Lisa, my guest, mga kakwento. Let's continue to open our hearts to new possibilities, open our minds to new ways of earning, and open our lives to true freedom. So see you again on my next live for another episode of Kape at Kwento, Kwentong Pagbabago. Bring your coffee, bring your dreams, and let's talk change. Si Lisa, tapos na yata mag-coffee.
Oh, At yun ang ating tea. nice. I have my Cute ng tea. mug. Let's continue to earn smart and live free and grow into the person God created us to be. So if you want to learn more, just message us, me or Lisa, or sign up on our website at for my website, www.loryramos.com, or Kalisa is www.lisaandharry.co.uk. So thank you so much po. God bless and good night and God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.